Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. Palakpak na mga bless na bless. Hallelujah. Palakpak na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. At sinabi niya na tunay ang pagpapala ng mga taong nagtitiwala at naniniwala sa kanyang salita. Ngayong gabi, expect the best from the Lord. Hallelujah! Praise God. Tayo mag-pray. Panginoon, salamat. Punong-puno ang aming puso ng kaligayahan sapagkat tunay at ang iyong biyaya at ang iyong mga salita. Sinabi kanina sa awitin, Panginoon, kahit kailan hindi ka nagkulang sapagkat ikaw ay isang sufficient God. Ang lahat ng bagay nagmula sa iyo at kaya mong gumawa ng mga himala sa aming mga buhay, mga kamangha-manghang bagay na hindi pa nakikita ng aming mga mata, na hindi pa namin nararanasan sapagkat itinalaga mo lamang ito sa mga taong nananampalataya sa iyo. Kaya naman ngayong gabi, alam ko na ang bawat isa, hallelujah, kasama ang biyaya ng Banal na Santong Espiritu ay handang tumanggap minsan pa ng iyong biyaya sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa mga salita mo. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ikabubuti namin ang iyong inisip mula pa sa simula. Kaya naman kami nagpapasalamat na wala kang itinangi sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng kabutihan na nararanasan namin at mga magagandang bagay na parating pa sa aming buhay ay biyaya mo sa bawat isa. Kaya naman salamat po, Panginoon. We thank you for your grace. Thank you for your abundant grace. You are able, you are a generous God who is able to bless us accordingly, immeasurably. Hallelujah. And cannot be imagined by our human mind. Salamat po, Panginoon. Purihin ka ng aming buhay. Purihin ka ng magagandang gawa na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At ngayong gabi, maparangalan ang pangalan ng Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. To God be all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Bati mo yung katabi mo, sabi mo, hi, billionaire. Hallelujah. Si mga bilyonaryo dito, say praise the Lord. Praise God. Di mo kailangang ipakita na may malaki kang bilyon sa bangko. Alam na natin yan, meron ka niyan. Meron kang pananampalataya. Amen. Na hindi kayang bayaran o pantayan ng anumang amount sa bangko. Kaya ngayon, ang ating pong pag-uusapan, tapusin natin ang buwan ng Agosto ng may hindi lang ngiti sa labi, kundi ligaya sa puso. Amen. Sabi mo sa katabi mo, matatapos ang August, pupunuin ka ng Diyos ng kaligayahan. Pupunuin ka ng Diyos ng mabubuting bagay na ipagpapasalamat mo sa Kanya. Sinong umaasa araw-araw may gagawing mabuti ang Lord? Hallelujah! Amen. Bakit kaya ang Diyos ay may ginagawang mabuti araw-araw? Alam niyo po kung bakit? Kasi siya'y mabuti. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Panginoon. Dahil siya'y mabuti, expect good things from God. Amen? Amen. So, yung binasa natin kanina, sabi nung master, nag-hire. Okay, sabi nung unang nakasalubong, alika, magtrabaho ka sa akin ng 12 oras. Babayaran kita ng 100. Tinanggap niya. Pumasok siya, 100. Nung kalahating araw, lumabas uli yung master. At ang sabi, nakakita siya ng mga tambay. Tanong yung katabi mo, dati ka bang tambay? Ngayon, baka may master na naghahanap sa'yo. Amen? Sabi, wala ho kasing nag-hired sa amin. Kaya kami ay nandito naghihintay ng mag-hire. Sabi, halika, magtrabaho ka rin sa aking vineyard.
At babayaran din kita ng 100. Okay, nagtrabaho, kalahating araw. 100. Ito matindi. Yung pangatlong hinar, hapon na, 6:00 na, uwian na. Parang ikaw gusto mo uwian lagi. Amen. Ikaw yata yun eh, kakapasok lang, uwian na. So ngayon, sabi nung master, halika, magtrabaho ka sa akin, babayaran kita ng magkano? 100 din. Ito na ang matindi, bayaran na. Okay? Ang sabi, ang unang babayaran daw ay yung huling hired. Tinawag na yung pumasok ng 6:00 ng hapon. Inabutan ng 100. Nakita nung dalawa. Yung tanghaling hired, saka nung umaga. Ba? Parang nag-iba yung kanyang puso. Ngayon, binayaran na yung pangalawang hired. Anong oras nagsimula? 12:00. Magkano binayad? 150. Hindi! Walang dagdag. 100. Ay, parang lalong sumama ang loob ng nauna. Naghihintay siya. Sabi mo yung katabi mo, magkano bonus ang inaasahan mo? Kapag wala kang inaasahan, walang darating sa'yo. Amen? Kaya umasa ka lang ng umasa. Umasa ka sa Diyos na mabuti na pupunuin ka niya ng kabutihan. Kaya lang ito nangyari, tinawag yung nauna. Nagtrabaho ng 12 oras. Sabi niya, siguro naman, mga 200 kasi pagod na pagod ako eh. Ha? Mas nangitim siya kaysa dun sa... Isa, medyo mapula pa. Pero nung inaabot na yung bayad, inaabot na yung bayad, nalungkot siya. Kitang-kita sa itsura. Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot. Nalungkot po. Sabi sa katabi mo, huwag kang malulungkot. Ang Diyos kailanman hindi siya naging unfair. Ang Diyos palagi alam niya kung paano ka pagpapalain. Amen? Amen. Alam ng Panginoon magkano ang ipagkakatiwala niya sa iyo dahil alam niya mamamanage mo ito ng maayos. Kaya kung medyo malaki yung minamanage mo, praise God. Pero kung maliit, praise God pa din. Amen? Hindi yan mananatiling maliit. Lalaki yan. So, nung sinabi ng worker, bakit ganon? Bakit 100 din ang bayad mo sa akin? Mas matagal akong nagtrabaho. Anong sabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, magkano ba ang usapan natin? Sabi niya, 100. Binayaran ba kita ng according sa pinag-usapan natin? Binayaran. Amen. Kayo, magkano usapan niyo ni Lord? Kaya ngayon, sabi ng Diyos, ganyan ba ang puso mo dahil nakikita mong sa tingin mo ako'y unfair? Or nakikita mo na dahil ako lang ay generous? Amen. God doesn't pay them equally divided, but they pays them rightly divided. Kung ano yung napag-usapan, yun ang inirelease niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo, sa kabila, kung anong pinagkakatiwala ng Diyos sa'yo, yun ang inire-release niya sa'yo. Amen! Amen! Nung isang Sunday, habang ako yung nagpe-pray dito sa sabi ng Lord sa akin, meron akong gagawing mga distributor. Distributor of great wealth. Pag sinabi mong distributor, kanina naman, sabi ko, Lord, ano ngayong gabi? Ready ka na. Sabi doon, yung distributor. Taga-distributor. Ngayong gabi, ang idinedeklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw ay manufacturer ng great wealth. Amen? You create great wealth. Sabi ng isa, distributor na lang.
Tatanggap lang, mamimigay. Praise God. But God is able. Amen. Sabihin natin, God is able. Praise God. God is able to make you rich. God is able to bless you immeasurably. Beyond measure. Yan yung mga words na dapat pala minemeditate natin. Alam niyo po kung bakit tayo nawawalan sa buhay, ang minemeditate natin, paubos na. Oy, pawala na. Oy, ano yun? Wala ng load. Dapat lagi unlimited. Parang null card. Ano yun? Only monthly. Okay. So, our topic for tonight is an able God. Able God. Amen. Sabi natin, my God is able. 2 Corinthians 9:8. In NIV or King James Version, but I'll choose King James muna. Okay, ito NIV. Let's read. 1, 2, 3. God is able so that in all things at all times, having all that you need, you will be abound in every good Can we work. change this? Yung you, gawin mong I. Okay? Hindi yung you, gagawing I. Yung word na you make it personal. Ready? Are you ready? Hallelujah! 1, 2, 3. And God is able to bless me. Bless me. So that in all things, at all times, having all that I need, I will abound in every good work. Amen. God is able to bless you abundantly. Praise God. Kasi nga, di ba, ang itinuro nga sa atin noon, panahon ng Kastila ay isang kahig, isang diba? Kastila ba yun? Maano tayo ng mga taga-ano. Diba ganyan ang kinalakihan natin? Tapos sabi mo, sapat na kumakain ka ng 3 araw. Sapat na yun. Tapos pagka nahihirapan, naiyak ka, nareklamo ka. Kasi nga, yun pala, hindi naman pala yun ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos sa'yo, ikaw ay abundant. Ikaw ay overflowing. Bakit? Hindi para ipagyabang. Kundi ang abundance mo, yung overflow mo, ay magagamit mo para makatulong sa marami. Yung overflow mo, magagamit mo para sa kingdom of God. Kaya nga kanina, may kingdom supporter, kingdom helper, kingdom distributor, kingdom manufacturer. Lahat yan for God's kingdom. Amen. Saan ka ba belong na kingdom? Kingdom of Saudi. At ano yun? Yung kingdom sa Bahrain. UK. Amen. So number 1, able God makes all grace abound towards you. This is the first blessing. The God who is able, make all grace. Sabihin natin, all grace. All grace. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, iba, kumusta ka na ito sa biyaya ni Lord? Saan ka naman nakakita ng biyaya ng Diyos na naghihirap? Diba? Awa ng Diyos, awang-awa, kawawang-kawawa. Hindi ganun ang Diyos. Akala natin ganun ang pagkakakilala natin. But praise God, sabihin mo ngayon na bago na ang tingin ko sa Diyos. Amen? Amen! Kailangan maiba yung pagtingin mo kay Lord. Hindi tayo kinakawawa ng Diyos para pahirapan. Hindi po totoo yun. Amen? Kinahabagan tayo, kaya nga ginawa kang mayaman. Yun lang nag-amen, ang gagawin ng Diyos na mayaman. Abay, ayaw mo maniwala eh. Parang hirap na hirap ka. Amen na nga lang ang sasabihin mo. Ulitin ko. Sa susunod na linggo.
God who is able makes all grace. Kita mo, hindi ikaw ang naghirap. Hindi ikaw ang gumagawa ng yaman mo. Maaring yung yabang tayo, pero yung yaman, galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, yung yaman, yung grace, yung biyaya, ginawa ng Diyos. Amen. God make all grace abound towards you. Tingnan nga natin, Psalm 68, verse 19. Napakaganda na salita ng Lord. Amen. King James, anak. Kasi baka burden na mabasa nyo eh. Sabi nyo, paghihirap na naman. Okay. Ready? 1, 2, 3. Blessed be the Lord. Who daily Loaded us with with benefits, Amen. even the God of our Amen. salvation. With benefits. Ano pag sinabing benefits? Yung kapakipakinabang. Amen. Sa iba, pagka sinabing benefit, medyo nagbe-benefit ako dyan. Yung you take something. Amen. Pero ang gusto pong sabihin sa'yo ng Diyos, araw-araw, may sinusupply siya sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw, may supply ang Diyos sa'yo. Kahit uwak, pwedeng utusan ng Diyos para pakainin ka. Kaya ka mag-iisip, wala akong kakainin mamaya. Huwag yun ang isipin mo. Isipin mo, ilang uwak kaya ang darating? Pag dumating din mga uwak lang. Amen? Pagkain pa din yun. Lutuin mo kung kaya mo. Okay? Blessed be to Lord. Thanks be to God who loaded me with daily benefit. He has made all grace. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng grasya at habag, that every favor shall come on you. Amen? It is God's will. Sometimes you need to call. Natutunan ko in my early days. I used to call yung nasa terrace ako, nagpe-pray ako. Lahat ng blessing in the name of Jesus, come forth from the east. Kaya nga yung kanta kanina, dapat umaawit ka nilalagay mo sa espiritu. Hindi lamang sa, rumaragasan. Paano raragasan? Parang hindi ka natutuwa. Dapat kahit wala ka, kita mo na dumarating yung blessing. Where's your faith? Amen? Kaya nandun ako sa tabi para walang nakakakita sa akin. Kahit tumambling ako doon. Pero sabi doon, di ba? Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan. Kahit magkabulbul, saan mo yung Hilaga? Saan yung Timog? Basta lahat ng tagumpay sa akin in the name of Jesus. Pag ganyan ang deklarasyon mo tuwing umaga, wala kang pagkatalo, wala kang pagkalugi sa buong maghapon. Umaga pa lang tagumpay na ang tinawag mo eh. Ay iba ay tinapay ang tinatawag. Pandesal. Naalala ko tuloy si Gabriel. Mga 11. May dumang magbebenta, naka-tricycle. Pasosyal na sa atin ngayon. Mga naglalako, mga naka-tricycle na. Sabi, taho! Sabi ni Gambi, tita, gusto mong taho? Siyempre, ako lagi kasi paborito ko yung taho. Nabili ako ng pichel-pichel. Oo, tawagin mo. Sabi ni Gabriel sa lolo niya, Lolo, gusto daw ni tita ng taho. Ay di lumabas. Ang lolo, hinabol yung driver. Nandun na sa kanto. Takbo-takbo. Taho! Pagdating, hindi pala taho at tahong. Tahong. Bumalik ngayon yung tatay ko. Sabi na Gabriel, nasaan ka? Bakit po? Bakit sabi mo yung taho? Tahong yung binebenta. Nakabili tuloy akong kalahating Nakabili daw siya kalating kilo kasi tinawag-tawag niya.
Minsan naayusin din natin, baka tahong ang lumapit. Amen. Amen. Because the blessing, yung power of confession is from within, from your spirit. Kailangan seryoso ka pag nagde-declare. Na kahit na nakakatawa dahil mag-isa ka lang, at iniisip mo kung saan manggagaling yung hilaga o nilaga. Baka mamaya puro nilaga kanluran. May nilaga sa pastoral. Amen. So dapat marunong tayong magdeklara ng tama. At sabi doon, God is able to make all grace abound towards you. Why? Deuteronomy 28 verse 12. Ano ba yan? Bakit ang bilis naman ng oras? Pero pinabibilis talaga ng Diyos para daw nga maligtas tayo. Okay, 1, 2, 3. Oh! The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, Hallelujah! to send rain in your land in the season, And and to bless all the work again, of your hands. and to bless all the works of your hand. Then, You will lend to many nations, but will borrow from none. praise God. Pero ito, merong lending. Pero sa atin, giving na. You will give, but you will not ask from anyone. Pangako to ng Diyos sa mga Jews. Okay. Jeremiah 32 verse 27. Okay, 1, 2, 3. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Meron po bang mahirap sa Diyos? Sabi mo, walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Kaya yung katabi mo, hindi mahirap. Maaaring mahirap kausap. Mahirap gisingin. Mahirap intindihin. Pero kailangan. Amen. So nothing is too hard for God. So every Christian pala ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos to excel. Amen. Sabihin mo, I am excellent. My God is able to bless me abundantly. Praise God. Kaya pasalamatan natin ang Lord sapagkat in any circumstances of our lives, alam niyo po, pagka ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, wala ka nang makikitang pangit na nangyayari sa buhay mo. Because you know that in all things, God works together for my good. Amen. Kailangan lang, medyo lagyan mo ng konting kilig. May Indiano. Kaya sabi ng boss ko, tinatanong niya ako, do you know that? Sabi niya, what do you mean? Amen. Yes, I know it. I-invite nila ako sa kasalan dun sa India. Sino gusto sumama? Bili nga yung ticket. Okay, praise God. Number 2, able God makes you always having all sufficiency. Pag binasa niyo po ang Word of God, pag mineditate mo, ito tingnan mo, He makes you always having all. Parang barok-barok Pero yan ang Word. God makes you all so that you always having all sufficiency in all things. Sabi mo sa katabi mo, kahit kailan, hindi ka mauubusan. Hindi ka makukulangan. Ay, naku, sabi mo, kapos na. Ay, balik. Mali. Papalitan mo yung language. Sabi mo sa sarili mo, I change my language. Amen. Minsan, may bumubulong sa'yo, wag mong pakinggan. Okay, 2 Corinthians 9:8. Ang pangako ng Diyos sa atin, always having all. Yung meron ka palagi ng lahat ng ikasasapat. Sabihin natin, sufficient. Minsan kasi ang problema, alam nyo, hindi yung sufficiency Yung contentment. Nakakabili ka na ng sapatos, halimbawa.
Di ba? Uy, nakabili ako nung last month ng sapatos. Tapos nung next month, sabi mo, bili kaya uli ako. Teka, may sapatos ka pa isa. Amen? Sabihin mo, contentment is gain. Kung gusto mo ng palagi kang meron, makontento ka. Amen? Makontento at manatiling mapagpasalamat. Remember, the moment you grumbled, the moment na nakakita ka ng wala, at the moment na nagreklamo ka, nawawala ang tiwala mo sa Diyos. Amen. Dapat, kahit na anong mangyari, you always give thanks unto God. Why? Pangako niya sa'yo, magkaroon ka ng all sufficiency. All sufficiency in all things, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yung health mo, ano pa? Yung emotion mo, minsan nagiging unstable yung emotion mo. Sinong kailangan mo? Ang Diyos. Hindi yung asawa mo para awayin mo. Sabi ng boss ko, meron lang akong mapaghingahan ng sama ng loob. Naku, wag naman po kami. Amen. Pwede yun sa conjugal. All sufficiency in all things. Sabi mo sa katabi mo, you are qualified. In all things. In all tasks. If God is able, hindi ako na yun. Teka lang. Allah. Ibig sabihin, if God is able to bless you with all things, ito, yan ninyo po ito. Kung ang Diyos, kaya kanyang pagpalain ang lahat ng bagay. Amen. Lahat ng bagay, kaya mo. Tama ba? Ulitin ko. Kung yung Diyos natin, kaya kanyang pagpalain ng lahat ng bagay, ang lahat ng bagay, magagawa mo. Kaya nga sinabi ng Lord, Philippians 4. Philippians. Ano yan? Kaya lang, nasa 19 tayo ngayon. Okay, hindi yan, anak. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin mo, I can do all things. Kaya lang hindi pwedeng mag-isa. Through Christ who strengthens me. Tingnan natin ang Proverbs 3, 7-10. Di ba minsan hanggang doon lang tayo sa 5 and 6? Proverbs 3, 5, 6. Maganda pala, ituloy-tuloy natin yan eh. Kaya tingnan natin yung 7 and di ba Proverbs 3:5, trust in the Lord and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Verse 7. Ano ang sabi ng 7? Okay, 1, 2, 3. Be not wise in thine own eyes. fear the Lord. And depart from me. Why? Next verse, sa 8. Bakit? It shall be healthy to thy navel and marrow to thy bones. And I nga anak, ito. Huwag ka daw maging wise at your own eyes. Why? Depart from evil. Sabi mo sa katabi mo, layuan mo ang tukso. Kaya si Eva, yuhin niyo ba yun? Bakit daw pag nilayuan natin ang evil, if we refrain from evil works, ano mangyayari? This will bring health to your body and nourishment to your bones. Minsan kaya tayo nagkakasakit sa totoo lang. Kasi nag-i-engage tayo sa evil works. But praise God, sabi mo sa katabi mo, wala akong sakit. May ubo lang. Pero hindi yun sakit. Amen? May sipon lang. Minsan meron lang mga kumikurot-kirot, pero wala tayong sakit. Next verse. Honor the Lord. Ito, napakaganda. Kanina, katawan, yung physical body.
Shun from evil or depart from evil because it will bring good health to your bones and to your body. Nourishment. Pag sinabing nourishment, na-maintain niya, nag-glow ka. Hindi mo kailangan nung, ano yan? Yung glow, babe. Ano yan? Collagen, mga turok-turok. Ang magno-nourish sa'yo ay yung kabutihan ng Panginoon. Then, honor the Lord with your wealth. Tingnan mo ngayon, ang wealth mo, thus it gives honor to God. Or sabi mo, nawala na yung wealth. Kasi nga, hindi natin na uuna ang Diyos, kaya paubos lagi yung. Dapat, sabi mo sa katabi mo, wealthy ka eh. Pag healthy, kailangan. Health is, are you sure? Hindi. Honor the Lord with your wealth. With the first fruit of all your crops. Ay, napakaganda nito. I praise God. Alam niyo po, August na, di ba? September na next week. September, October, November. 4 na buwan na lang. Praise God. Okay. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, and what will happen? Then, marami kasi sa atin gusto lang overflow. Overflow, overflow. Pwede. When you honor the Lord with your wealth. Yung overflow, hindi mo hinahanap. Hindi mo hahabulin. Hindi mo titingnan palagi ang bangko mo. Kasi hindi mo nagagalawin. Tapos yung savings mo, nalalaan mo talaga sa dapat paglaan. Pag magse-save, huwag sabihin for emergency only. Lagi kang may emergency. Ay, yung saving, ito para pag may emergency. Kaya nangyari, hello, may emergency. Ay, ito may savings. Doon napunta kay emergency. Pag kayo magse-savings, okay. You honor the Lord with your first fruit. Then, ang Diyos ang magte-take care ng iyong balanse. Dati naka-Excel sheet ako, pati Wonderhand. Kaya alam ko kay Danessa pagka hindi nagbabalik ng sukli. Sabi ko, ba't kulang to? Dos lang yun, nabiling chocolate. May dalang sneakers sa. Ako nga, ang tagal-tagal ko na dito, hindi man lang ako bumibili ng, nakalimang taon na ako, hindi ako mabili ng chocolate. Kasi grabe yung tipid ko. Nung dumating yung kapatid ko, ba? Ay, sisingiling ko siya. Pero alam niyo po, the blessing of the Lord overflows kung yung pinagkakatiwala niya sa atin ay ina-honor siya. So you check your lifestyle, you check your management of your wealth. Hindi lang naman yan, usaping wealth. Usaping health, ganun din. Shun the evil works. Wealth, ganun din. Tanggalin natin yung, di ba sabi nga ni Ping Lacson, ngayon kasi may flood control issue. Sabi niya, hindi na yata yun ang dapat i-resolve yung greed control issue. Amen. Kasi nga, nagiging greedy. But that is in the last days already prophesied. Pero yung nagmamahal sa Diyos in the last days, lalong magmamahal kay Lord. Amen? Yung nag-o-honor kay Lord in the last days, lalong mag-o-honor sa Panginoon. Kaya do not let your heart be filled with this influence by the outside forces. Amen? Only the Word of God. 2 Peter 1, 3-4. Ako, tapos na tayo. 2 Peter 1, 3-4. Praise God. Woo! Naiintindihan ba natin ta? Pag binasa nyo, kailangan tagos hanggang dun sa ilalim kaibuturan ng ating puso. 1, 2,
His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Then, through this, He has given us His very great, and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil. Kanyang kapoproteksyonan ng Diyos, yung divine power ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, yung divine power ni Lord ang nag-iingat sa atin. Amen. 2 Peter 1 verses 3 and 4. And last, sabi mo sa katabi mo, I am sufficient. Last, able God, number 3, makes you abound to every good work. 2 Corinthians 9:8. God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Sabihin mo sa katabi mo, ang gagawin mo na lang, puro kabutihan. Yung paggawa po ng mabuti ay hindi yung kasi nga minsan parang tinitingnan lang natin na ay kailangan ito gawing mabuti. Di, pagka sinabing good works, lahat ng magaganda, mabubuting bagay na gagawa mo, nangyayari sa buhay mo. Amen. Hindi lang yung pagiging mabait. Kasi mabait, napepeke yun eh. Yan mo yung katabi mo. Mukhang? Bait yan. Ha? Genuine love. Okay, the genuine love of Christ gives us the power or make us abound to every good work. So, do not repay evil with evil. Amen? But repay evil with good. In that way, you are showing or you are be a doer of good works. Tingnan nga natin ang verse. Dito na tayo, last na natin. Balik tayo sa Sunday. Philippians 1:6. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Ephesians 2:8-10. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Hindi mo pinipilit na maging mabuti. You are created in Christ to do good works. Natural sa'yo na gumagawa ng kabutihan. Amen. Natural sa'yo na lumalabas. Amen. Ang paggawa ng mabuti because God prepared in advance for us to do. Next verse. Hebrews 10:24. And let us consider how we may spur another on towards love and good deeds. Titus 2:7. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness. Alam niyo po, God's provision extends beyond material wealth. Pag sinabing abundant grace, abundant provision is not just about only wealth, health, but it is beyond material things. He provides us the strength to overcome trials. Amen. That is provision. Tama po ba? Para malampasan natin kung ano-ano yung mga trial. Ang ipinoprovide sa'yo ng Lord, di naman pera eh. Sabi sa katabi mo, hindi tayo mukhang pera. Amen. Ang pera, alipin na lang natin.
Dapat inuutusan. Hoy, pera. Punta ka sa palengke. Mamalengke ka. Amen? So God's provision, He provides strength for us to overcome trial. He provides wisdom. Sabi mo sa katabi mo, pinuno ka ng Diyos ng wisdom. Amen. So that yung challenges and your grace ng Lord, you will be able to do good works. Kaya mong magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad na kita. Kaya nating magpatawad because God provides us with wisdom and love. Kapag ka may uncertainty sa buhay natin, may anxiety, God provides you peace. The peace that passeth through all understanding. Na kaya nalalampasan mo. Kaya nakakatulog ka sa gabi. Sino dito yung gabi na, gising pa? Hindi makatulog sa gabi. Sa araw kasi natutulog. Hallelujah. Through the scripture of God, makikita niyo po ang faithfulness ng Diyos. Kapag binasa mo ang Bible, His purpose is to always to give something for you. His purpose is always to bring good things sa ating buhay. Eh bakit po hindi ko nararanasan ngayon? Maaaring kailangan mong manampalataya sa Diyos. Baguhin natin ating kaisipan. Tindihan natin ang salita ng Lord. Mag-focus tayo sa Panginoong Jesus. Kasi nga minsan, mas tinitingnan natin yung mga problema at trial ng buhay natin. This time, change your way. Baliktarin mo. Kahit may problema o trial, tingnan mo muna yung kabutihan ng Lord. Then speak His grace. Speak His divine power to protect you and keep you in perfect peace and harmony. Kailangan na maging mapayapa muna ang puso natin.